Good morning mga kababayan. So for today's video po ay kagigising lang natin. At kasi wala naman tayong pasok na. Isang linggo na tayo walang pasok. At sa mga naghahanap dyan kay Franz, dito si Franz oh. So ayan. Kasi maraming naghahanap kay Franz kung bakit daw hindi na nasali sa video, sa YouTube, sa vlog. So ayan, dito siya. So kamusta nga ba si Franz, kung ano yung mga susunod na hakbang or makaka-extend ba siya dito sa Japan? So alamin natin yan sa kanya mismo. So tanungin natin siya kung ano yung mga plano niya dito sa Japan at ano yung mga dahilan kung bakit hindi siya nasama sa video natin. So tara. So, yan si Franz mga kababayan. Galing kasi kami kina Boss Peter kagabi. So, ngayon pa kami nakauwi dito sa apartment. Kasi ngayon Monday, so may pasok siya. Kami ni Bam, dito lang kami sa apartment. Pahinga. So, unang tanong Franz, nakaka-extend ba? 100% kaka-extend yan. Oh, nakaka-extend na si Franz. At may ano na sila, kontrata. Pinakita na sa akin. Tapos bukas, Martes, is parang may semi-interview kami ni Sentaccio, no? Tapos yun, parang alas 4 in-schedule pa nila yung ang pag-usap namin ni Satcho. Siguro kaming dalawa lang siguro, or di ko alam kung may yung presidente ng Kumiai din or si Sentaccio, sila dalawa na explain sa akin yung panibagong kontrata. So yun. Pero yung ano mo, yung di ba unang balak mo yung sa sasakyan drive, parang yung trabaho mo dito same pa rin or ano ba? Sa parang na-extend yung dyan pagtatrabaho ko sa warehouse, no? So kuan pa rin, sunomama pa rin. Yung diyan pagpipiking sa pagpupurtip hanggang November. Kasi sunuay da indat sa kana na kuan. Sa time na 'yon. Sa time na 'yon na 6 months. So magsisimula next month yung kuan hanggang November. Kumbaga i-process mo yung another visa mo para sa driving. Hindi. Ano? So kana na time hanggang November magsisimula na sunod buwan is kuan yung sa lisensya. Kasi kailangan yun ang kuan dito sa Japan. Hindi magkuha ka ng license. Hindi masilbi yung international license dito. Kaya nga so mag-aral ka para sa license. Para sa truck. Pero sa ngayon, yung picking muna, yung sa warehouse muna yung trabaho mo. Yun yung kuan. Yun kung extended, parang naging extended yung kuan ko dyan sa warehouse. So yun, makaka-extend po si Franz dito. At yan din po yung dahilan kung bakit hindi siya masyado nakakasama sa vlog ko. Kasi nga may trabaho na siya, and then busy din siya nung nakaraan about dun sa exam niya, sa mga tinitake niya na exam. Kung naalala nyo yung exam niya sa ano nga ba yun? Yung sa airport. Yung bumagsak kasi siya doon, and then nag-take ulit siya ng exam about sa truck. At pumasa siya doon, and then pero bago siya makapag-drive kasi dito mga kababayan, kailangan niya din ng license talaga sa Japan. Hindi pwede yung ano lang, yung international license, at hindi rin pwede yung ano niya lang, kasi yung in-exam niya is about lang yun sa skills lang yun, di ba? SSW, oh yun. So wala pa siyang license talaga dito sa sa Japan. Kaya yun yung tatrabahuin niya na naman ngayon. So habang tatrabahuin niya yun, muna siya, tatrabaho siya dun sa kaisya pa rin namin. As is pa rin yung trabaho niya. Gaya nung dati ng ginagawa namin. Pero kami ni Bam, kaming dalawa, uuwi na kami. Iwan nila dito guys. So sa mga naghahanap kay Franz, ayan, nandito din naman si Franz. Hindi pa siya umuwi ng Pinas kasi yung sabi nila, asan daw si Franz, umuwi na ba ng Pinas? Nauna na ba? Yun yung sabi nila. So ayan, alam niyo na mga kababayan, mag-i-extend to si Franz. Ongoing pa rin siya sa trabaho at patuloy pa rin nag-aaral para sa kinabukasan. So ngayon may pasok si Franz. Kaming dalawa ni Bam dito lang kasi wala na kaming pasok. So hanggang makauwi. So relax lang kami dito. So hindi pa namin alam kung lilipat ba to ng apartment si Franz or dito pa rin. Kasi kung dito siya sa apartment namin, medyo malaki yung gastos. Malaki kasi yung babayaran niya sa renta. And then syempre medyo malaki-laki tong apartment namin. 2 kwarto.
Ewan ko na lang kung ano yan, anong gagawin niya. Malaki yung babayaran niya. So, pero kung sa akin lang, sa part ko, mas maganda, lilipat siya ng maliit na apartment para less sa gasto, medyo din. Kasi mahirap, malaki yung kwarto mo, malaki yung apartment mo, tapos ikaw lang mag-isa Tapos diba? Laki ng lilinisan. laki pa nababayaran. Oh, yun. Kaya, pero hindi mo pa alam kung anong sasabihin nila. Hindi ko pa yung apartment. So, yun. So, ayan si Franz sa mga naghahanap. Kami ni Iba mga kababayan, siguro pag uwi namin, kasi yung sabi nung leader namin doon, bago daw kami umuwi, daan daw muna kami doon sa company. Ewan ko kung anong gagawin namin doon, baka magpaalam lang or lang siguro sila, magpasalamat, ganyan. Kasi nung nung nagpaalam ako sa kanila, biglaan kasi yon. Kumbaga, sinabi lang sa amin ng leader ko na na last ko na daw na duty yun. Kasi yung buong yukyo ko, pinapagamit nila. Yung yukyo mga kababayan, yun yung leave pero may bayad. Wala kang trabaho pero may bayad ka. So yun. Sa isang taon may 10 araw kaming ganun. So pinagamit lahat, kaya isang linggo rin kami walang pasok. At may bayad. Pero sayang nga lang kasi walang overtime, di ba? Sayang din yun kasi sa isang araw magkaka-OT kami 3 oras, ganyan, 2 oras. So sayang. Sayang yung panahon, nakahiga lang dito. Pero okay na yun, at least naka-relax din tayo dito. Makabawi yung ating katawan, di ba? So yun, yung mga kasama namin doon, yung sina Naguya-sang, si Yamada-sang, yung Yoshida, yun sila, nagpaalam na ako sa kanila. Pero yung iba, hindi pa nila alam na yun yung last day ko. Kaya siguro sabi ng leader namin, balik kayo bago kayo umuwi. Para siguro makapagpaalam din sa lahat, di ba? Kasi hindi alam ng iba Bigla na lang ako nawala. Si Bam kasi nakapagpaalam siya ng maayos. So ako bigla lang ako nawala. So hindi ako nakita yung mga ibang matatanda doon na din namin. Kasi maswerte kami sa kaisya namin Mababait yung kasama namin doon, mga matatanda. Kasi yung mga kasama namin doon mga kababayan, kadalasan talaga sa kanila matatanda na. Yung mga nag-retire na sa trabaho and then nag-aarubaito na lang doon sa kaisya namin. Pero hindi naman kasi gaano talaga kahirap yung trabaho doon sa amin Kaya ayun, mga matatanda yung kadalasan kasama namin doon. Mababait naman sila mga kababayan. Maswerte nga kami kasi mababait yung kasama namin. At sa mga ibang kasama namin dito na trainee din, na na-assign sa ibang company. Kawawa sila nung nag-uusap kami. Kawawa sila kasi minsan daw napapagalitan sila. At kumbaga di naman nila kasalanan yung ganun. Pero sa amin wala, mababait yung mga kasama namin. Isa din yun sa mga maswerte kami. Kasi mababait talaga sila. Tapos yun, si Naguya-sang, yung parang naging senpai talaga namin yun na talaga, yun yung tagapagligtas namin doon. Kasi talaga kung may mga problema, siya yung nilalapitan namin, yung kinakausap namin. And then, nung nagpaalam na nga kami ni Bam na umuwi, binigyan kami ng pera. Sangseng nilagay sa sa sobre. So, binigyan kami ni Bam ng sobre. Akala namin kung ano yun. Translate niya pa sa sa cellphone, yung Google. Sabi niya, daw, gift daw yun. Sa pag uuwi daw kami, yun yung niya, kumbaga gift. So, pag tingin namin ni Bam, 3,000 yen. Wow! So, naiyak din siya. Bigla kaming niyakap. Yun. So, di namin akalain na ganun. Sa iksi ng panahon na magkasama kami, yung pala may din pala sa kanya na parang napamahal na din sila ba. Meanwhile, Mga kababayan, dahil wala na nga kaming pasok, so ito yung mga ginagawa namin dito. Ayan si Bam, magja-jogging yan. Katapos niya magbuhat, jogging na yan. So, tayo naman pupunta tayo dun sa park, dun sa malapit sa namin, company, para makapag din ba, unwind. So samahan niyo ako ngayon. Si Franz pumasok na Pasok na sa trabaho. Tingnan natin kung makita natin doon. Tara na.
Game. Tibay pala, no? Tibay. Parang unggoy dyan, ah. Ako. Try ako. Oh, pwede yan. Ang galing. Puta na, isa pa oh. Isa pa. Tibay. Diba yan? Palit na ang train. Tama ng laro. Uwi na. Ayaw, di ma. Yan yung company, oh. Yan yung company namin. Meanwhile, Ayan mga kababayan, at dito na kami sa park. Tapos na mag-jogging si Bam. pagod na, pagod. Ayoko na. Umikot-ikot lang siya dito sa sa park kasi medyo malawak 'to eh. Itong park na 'to. Malaki din yung nila no, sakop. Siguro mga 3 balikan dito, paikot-ikot ka doon. Wala na. Solve na. Doon nga sa dadaan natin dati nung unang pasok natin doon, isang ikot lang. Kasi nung unang pasok namin dito mga kababayan, doon kami dumadaan. Paikot. Ang layo. Tapos dyan yung namin, punta. Eh ngayon nalaman nga namin yung na bagong daan. Shortcut. Shortcut na daan sa So dito malapit lang din sina dito. Si Franz. Andun lang yung company namin diyan So makikita lang galing dito. Pwede nga lang namin sigawan eh. So makita natin nag-aano pa sila, nagda-drive ng forklift. Nung may pasok pa kami yung nag-drive diyan. Ay hindi, ako lang pala. Kasi sa loob ka minsan Si Bam kasi sa loob to minsan. Sa loob. Yung palaging nasa labas, ako tsaka si Franz. And then ngayon, ewan ko, 3 sila no? 3 sila nagpo-forklift sa labas. Siguro yung si assistant ni Labo, no? Siguro, assistant ni Labo tsaka si Labo. Kasi minsan si Labo na din nag-drive eh. Kasi pag ganitong oras, alas 11, hindi nila pinapa-drive yung yung mga Indonesian. Kaya medyo kulang sila sa driver, forklift. Eh wala silang magawa, kailangan nila kami hintuin gawa nga ng kailangan gamitin yung Yukyo namin. Kasi pag hindi namin yung nagamit mga kababayan, sila din yung masisira sa nila sa rules nila Yun yung rules dito sa Japan Kaya kailangan nila yung ipagamit sa amin para hindi sila managot sa kanilang batas. Kaya ngayon, kaming dalawa wala kaming magawa. Boring. Tambay-tambay sa apartment. Nakakaano naman doon kung lagi lang doon. Kaya ayan. Pasyal muna tayo ngayon kasi hindi naman masyadong mainit ngayong araw na to Oo. Lang araw pa may time talaga dito mga kababayan na sobrang init lalo na ngayon. Hindi mo mawari kung bakit ganun. Ang panahon minsan malamig paggabi. Kagabi malamig kagabi. Nung pag naman ganitong oras medyo mainit. Ngayon lang hindi siya masyadong talaga kasi yung sikat ng araw wala masyadong makulimlim makulimlim ngayon dito. Kaya yung namin pwede kami tumambay dito. Tambay-tambay sa park. Kung ganitong mga oras, ganitong araw, hindi masyadong busy dito. Pero pag Sabado tsaka Linggo, daming tao. Kasi maglalaro yung mga bata. Ang lawak kasi ng lugar na to Paikot to doon. Ang laki. Tapos yung nakikita nyo yan, yung parang stadium ba yan? Stadium no. So, parang hindi pa kami nakapasok dyan
Hindi pa namin napasok yan. May mga ano daw dyan. Swimming pool. Sabi nga daw. No? Sa loob. Swimming pool, court. Court. Oo. So, magkano kaya bayad dyan? Wala na. Hindi na kami makakapasok dyan. Uuwi na kami. Uwi na. Uuwi na. Yan, tambay-tambay lang muna dito. Papalipas ng oras. Walang magawa sa apartment eh. Higa lang, tapos kain, cellphone. At least makakabawi sa katawan. Pag umuwi ng Pinas, medyo ano na tayo. Sana tumaba konti. Yun yung goal. Madaba na konti. Goal na sa isang linggo. Madaba konti. Kaya yan. Basta kain lang ng kain, tapos tulog ng tulog. Manigurado yan, tataba ka talaga yan. Ay, naka. Init na. So, ngayon, uuwi na kami ng apartment. Kasi hindi pa kami nagkain. Hindi pa kumain eh. So, yan mga kababayan. At uuwi na kami sa apartment. Maraming salamat sa inyong pagsama at panonood. At see you soon sa Pinas kasama yung team Pugong Biyahero. So, tara. Uwian na. Bye-bye.